Duterte pagdating sa drug war na wala ng saysay. Nahinto ho ba? Oo, nahinto kasi. Sana tinuloy-tuloy lang. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pinagtutulong-tulungan nila, ginagawa nila ang lahat para lamang maibagsak ang mga Duterte. Killer daw po ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magnanakaw daw po si Congressman Pulong Duterte. Magnanakaw daw po si Mayor Baste Duterte. Magnanakaw daw po ang ating mahal na Bibi Inday Sara Duterte. Ito naman po ang sakin at ang 32 million na nagpapahal kay Inday Sara. Walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magnanakaw na Duterte. Isigaw nila yan. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista, Pilipino, na nagmamahal sa sambayanang Pilipinas at sa OFW. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Philip Kuya Ipe Salvador! Samantala, ang susunod natin na tatawagin, huwag na natin patagalin pa, si Mr. Malasakit Salvador! Go! 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 Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Pasensya na po kayo, medyo sumakit yung ngipin ko nung nakaraang 2 araw. Ginagamot pa rin po, namamaga. Naputol yung isa. Happy Women's Month po sa inyo lahat, sa ating mga lola, nanay, ate, mga tita. Palakpakan po natin ang ating mga kababaihan. Mas maganda po ng tela kasi tela ni Captain, no? Marami pong OFWs, mga siman na lumapit sa akin. Sabi nila, Sir, salamat sa mga programa at tulong sa panahon pa dati ni Pangulong Duterte hanggang ngayon sa Malasakit Center, sa pagpapauwi niyo sa amin noong panahon ng pandemya sa mga tulong. Huwag ho kayong magpasalamat sa amin ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang po, kami ang magpasalamat sa inyo. Dahil kami po isang probinsyano na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga OFWs, salamat po. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya. Hindi po nababayaran ang lungkot. Kailangan niyo po magtrabaho dito. Kaya nandito lang po ang aking opisina, bukas para sa inyo sa abot ng aking makakaya. Maalala niyo po, nung kampanya pa lang dito noon ni Pangulong Duterte, isa sa kanyang isinulong ay ang itong magkaroon kayo ng sariling departamento. Kaya di ba, maalala niyo? Kaya ako po, nung naging senador po ako, isa po ako sa ilan lamang na nagsulong ko, konti pa lang kami noon. Isa po ako sa author at co-sponsor ng Republic Act 11641. Itinatag natin ang Department of Migrant Workers para sa ating mga OFWs. Ngayon po, meron noon, kalat-kalat ang may ahensya may kinalaman sa OFWs. Di ba
ilalim ng batas na ito na ating isinulong sa Department of Migrant Workers, andyan na po yung POEA, Philippine Overseas Labor Offices, International Labor Affairs Bureau, Office of the Undersecretary for Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs, at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa pamamagitan ng departamento ito, maayos na po ang koordinasyon. At dadagdagan ko rin po, maalala niyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, nagtatag rin po tayo ng bagong hospital, OFW Hospital, para sa ating mga OFWs sa Pampanga. At meron din po malasakit center doon po sa inyong hospital. Yun po ang ating mga isinusulong bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado. Ang prioridad ko po, malasakit center, Super Health Center at Regional Specialty Center. At bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang illegal na droga at kriminalidad. Kaya isinusulong natin itong mga sports program. At proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado. Nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At ngayon naman sa 2024, meron na rin tayong 2 gold po. At meron tayong eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports. Isa po ako sa author at co-sponsor ng batas na yan kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Yan po ang puhunan natin sa mundong ito. Edukasyon. Maraming salamat. Ulitin ko lang po. Hindi ko na labahan ang aking sasabihin. Bukas po ang aking opisina sa ating mga OFWs. Sipag, pagmamalasakit po at serbisyo ang pwede kong ialay sa inyo lahat. At tandaan po natin, gusto ko rin pong ang pagpupulong na ito ay pasasalamat po kay Pangulong Duterte. Ako mismo, nakasama ko po siya noon. Parati rito, pabalik-balik po sa Hong Kong. Nakita ko po kung ano yung ginawa niyang pagsasakripisyo at pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kaya nararapat lamang po, nabigyan natin siya ng pasasalamat. Do, alam ko ayaw niyang pinapasalamatan siya, kilala ko po siya. Pero nararapat naman po, halos more than half of his life, pagsiservisyo po sa kapwa Pilipino. Palakpakan po natin ang ating tatay dito, ang nag-iisip